Ito ang aking natutunan sa Lesson 1 at Lesson 2 ng Computational Science. Unahin na natin ang algorithm. Aking natutunan dito ay hindi lamang ito sinusolve ang science tulad ng biology, physics at iba pa, kundi sa totoong buhay na nararanasan ng mga tao. Sumunod naman ang computer hardware na nagde-develop at nag-optimize ng mga advanced system, hardware, firmware, at iba pa para ma-solve ang computational demanding problems. Sunod naman ang computational computer infrastructure. Sinusuportahan parehas ang science at engineering. At, at ang problema para ma-solve ang pag-develop ng computer information science. Sa praktikal na paggamit nito ay sa application of computer simulation at iba pang forms of computation sa pag-solve ng problema sa iba't ibang scientific discipline. Sunod naman ang computational scientist. Ito ay kaya niya mag-recognize ng mga complex problems kagaya na lang ng pag-program or paggawa ng application. At ginagawa niya din ito ng solusyon at sinosolve ito at nakakapag-conceptualize na siya ng system. Pagtapos ito ay gumagawa na siya ng design framework, algorithms. At dahil doon, mas napapadali dahil may mga problems na siyang nasolve at pwede niyang gamitin ito sa mga susunod na may encounter niya sa pag-recognize ng mga complex problems. At sumunod naman dito ay pagpili ng suitable computing infrastructure tulad ng parallel, greedy, at supercomputer na ma-maximize din niya ang power ng computational at na-assist din niya kung anong level ang output niya. At dito kailangan precise at nasosolve ang problem at adjusting conceptualization. Meaning, kailangan ay handa pa rin itong maiba kung gusto ibahin ng company na gustong maipabago o ipadagdag sa isang system o sa pag-solve ng problem na na-encounter. At sumunod naman ay pag-ulit-ulit ng cycle hanggang sa maging pasok ito sa level ng validation. Ito ay ma-obtain. Susunod naman ay ang application ng computational science at ang isa dito ay predictive computational science. Ang aking pagkakaintindi dito ay magpe-predict ng mga physical events at iba pa. Halimbawa, sa weather, nape-predict nila ang isang bagyo kung saan ito patungo o maglaland, hihina o lalakas. At magbabago ng klima sa mga susunod na oras, araw. Ang urban complex naman ay malalaman mo ang mga data sa history ng mga lugar at kung paano nag-e-evolve. Halimbawa, sa Ubando, 80% ay gumagamit ng tricycle upang makapunta sa iba't ibang lugar sa Ubando at pagdami ng mga bahay at gusali dito. Sunod naman ay ang computational finance. Dito ay tulad ng crypto at economical growth, ito ay ginagamit sa pag-compute, pagtaas at pagbaba ng currency at iba pang pera at mga crypto. Ginagamit din to sa mga tradings online para malaman nila or makompute nila kung tataas ba o bababa ang value ng isang crypto. Sumunod naman ay ang computational biology. Sa aking pagkakaintindi o natutunan, ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-trace or paggawa ng formula sa iba't ibang sakit or virus. Ito rin ang mga nakikita natin sa mga ospital tulad ng pag-examine ng dugo, ihi, laway, at iba pa upang malaman natin ang mga sakit na hindi natin pwedeng makita. Isa rin yung mga x-ray or yung pag-biopsy na ginagamit para makompute nila kung ano yung sakit sa aking pagkakaintindi. At at habol ko pa, ito yun yung mga hindi rin magagamit kung hindi natin magagamit ang computational biology
sa iba't ibang paraan na hindi natin pwedeng makita or malaman sa hindi paggamit ng computational biology or technology na ginagamitan ng mga na ginagamit ng ospital. Sumunod naman ay complex systems theory na nag-gather sila ng data. Pagtapos nun, isi-search nila yung mga nag-gather nilang data sa malalaking storage at i-base nila yon sa study na nila kung ito ba ay tugma or sa survey na nag-gather nila, tapos i-study nila yon. At sa susunod na lesson naman ay ang computational thinking. At ito ay ang mga aking naintindihan at natutunan. Ang una dito ay ang decomposition. Ang aking natutunan o naintindihan dito ay kukunin ang mga data at problems sa maliliit na parts. Sunod ay ang pattern recognition. Observe pattern and trends in a data. Sunod ay algorithms. At dito sa computational thinking at sa previous lesson ay may mga steps ay may pagkakaparehas dito. Pero dito ay may determine niya ang mga steps na kailangan para ma-solve ang isang problem isang problema. Sa abstraction naman ay inaalis niya ang mga detalye at in-extract niya ito sa mga relevant information at sunod naman ay ang common misconception o mga maling akala ng iba tungkol sa computational thinking at sa mga programming. Una dito ay ito ay about lang daw sa coding at programming. Sunod ay kailangan daw gumagamit pa ng technology upang matuto ng computational thinking. At para sa akin, maraming ways upang matutunan mo ito nang hindi gumagamit ng technology. Dahil ang ibang mga nakaimbento ay hindi naman gumamit ng technology tulad ng mga araw na hindi pa nag-evolve ng technology. At ang lahat ay hindi gumagamit ng technology o wala silang kakayahan magkaroon nito. Maraming ways tulad ng pagbabasa ng libro at pag-aaral nito. At ang sunod ay para lang daw ito sa mga adults. Para sa akin ay hindi. Dahil marami ng mga kabataan ang nagkakaroon ng kagustuhan at curiosity sa technology at sa ibang parts nito. At ang iba pang mga at dadagdag ko ang computational methods. The problem is to be clearly defined. Kailangan malinis. Malinis mo siya maliwanag or ma-execute. The problem needs to be computable. Kailangan nako-compute din siya or nakakasolve siya ng problem. Sunod, the data requirements of the problem need to be examined. Kailangan lahat ng problema ng data requirements ay kailangan ma-examine mo para malaman mo kung gaano karami yung mga mali. Sunod, the problem can be approached using decomposition and abstraction. Tulad nga nung kanina, kailangan daw yung problem masolve siya ng by little, and yung sa abstraction naman kailangan babawasan niya yung problem at gagawin niya itong mas maiintindihan pa sa paggawa ng data or program. Tulad nga, decomposition, the problem is divided into parts that are manageable to solve. Test and maintain, there are some decomposition approach. Tulad ng top-down design and divide and conquer. Sa decomposition, kailangan i-divide mo muna daw yung parts na may problem para ma-solve mo agad yun. Parang kunwari, isasantabi mo yung problema mo sa isang bagay, tapos separate mo rin yung isang problema mo sa isang bagay. Tulad ng pera, kailangan isa lang siya muna para ma-solve mo siya. Sa abstraction naman, meron dito, means removing unnecessary detail. Parang i-move mo lahat ng hindi naman kailangan na detail para hindi na makasagabal dun sa program na ginagawa mo. Sunod, widely used to simplify things. Yun nga, para ma-simplify lang yung at mapadali yung mga ilalagay mo doon at sa ibang makakita, mas madali itong gagamitin. Sunod, humans are use abstractions all the time. Yun nga,
Tulad nga dito sa picture na nakita ko, yung sa search bar or taskbar, parang ginagamit niya yung abstraction para mas madaling makita yung mga detail, or kung gusto kong may hanapin, makita mo agad dahil sa paggamit ng abstraction. Yun lamang ang aking natutunan sa lesson 1 at lesson 2 ng computational science.